Ang dahilan kung bakit hindi nagawang matanggap ng mga Hudyo ang Panginoong Hesus, at kanila itong itinakwil at ipinapako sa cross. Ito ang 5 naging dahilan kung bakit hindi nagawang matanggap ng mga Hudyo ang Panginoong Hesus. Para ito ay iyong malaman ay panuurin mo ang video na ito hanggang matapos upang ito ay iyong malaman at maunawaan. Kaya naman sama-sama natin itong alamin na gamit lamang ang salita ng Diyos, upang tayo ay makasiguro na ito ay katotohanan at mula lamang sa salita ng Diyos. Ang unang dahilan kung bakit hindi nagawang matanggap ng mga Hudyo ang Panginoong Hesus, ay dahil sila ay matagal na nahulog sa katuruan ng Pharisees, Sadducees at teachers of the law. Basahin natin ang John chapter 8, verses 33 to 41, sumagot sila, "Kami ay mula sa lahi ni Abraham, at kailan may hindi kami naalipan ninyo man. Paano mo masasabing palalayain kami?" Sumagot si Jesus, "Kakatandaan ninyo, ang namumuhay sa kasalanan ay alipin ng kasalanan. Ang alipin ay hindi kabilang sa pamilya sa habang panahon, subalit ang anak ay kabilang magpakailanman. Kayo'y tunay na lalaya kapag pinalaya kayo ng anak. Nalalaman kong mula kayo kay Abraham, ngunit pinagsisikapan ninyo akong patayin, sapagkat ayaw ninyong tanggapin ang aking mga aral. Ang nakita ko sa aking ama ang siya kong sinasabi sa inyo, at ang narinig ninyo sa inyong ama ang siya namang ginagawa ninyo." Sumagot sila, "Si Abraham ang aming ama." Sinabi sa kanila ni Jesus, "Kung kayo'y tunay na mga anak ni Abraham, tinularan sana ninyo ang kanyang ginawa. Sinasabi ko lang ang katotohanang narinig ko mula sa Diyos, ngunit pinagsisikapan ninyong ako'y patayin. Hindi ganoon ang ginawa ni Abraham. Ang ginagawa ninyo'y tulad ng ginawa ng inyong ama." Sumagot sila, "Hindi kami mga anak sa labas. Iisa ang aming ama, ang Diyos." Amen. Dito ay nalaman natin na sinasabi ng mga Hudyo na sila ay nagmula sa lahi ni Abraham, at sila ay anak ng Diyos, ngunit ang katotohanan ay malayo na ang kanilang puso sa Diyos, at ang kanilang pagsunod na lamang sa Diyos ay salabi na lamang, at ang sinusunod nila ay ang katuruan ng tao, tradisyon na kanilang tinanggap. Ang pangalang dahilan kung bakit hindi nagawang matanggap ng mga Hudyo ang Panginoong Hesus dahil sa hindi nila alam ang patungkol sa propesya. Basahin natin ang sinasabi sa Acts chapter 13 verses 26 to 27. "Mga kapatid, kung mula sa lahi ni Abraham, at mga taong may takot sa Diyos, tayo ang pinadalhan ng balitang ito tungkol sa kaligtasan, hindi nakilala ng mga taga-Jerusalem at ng kanilang mga pinuno na si Jesus ang tagapagligtas. Hindi rin nila naunawaan ang mga pahayag ng mga propeta, na binabasa nila tuwing araw ng pamamahinga. Ngunit sila na rin ang nagsakatuparan ng pahayag na iyon nang si Jesus ay hatulan nila ng kamatayan. Amen." Dito ay nalaman po natin kung bakit nagawa ng mga Hudyo na ipapako sa cross ang Panginoong Hesus. Dahil sa hindi nila alam ang patungkol sa propesya, kaya naman nang ito ay nagkaroon ng katuparan, hindi ito nila nagawang mapaniwalaan. Kaya naman ano ang sinabi ng Panginoong Hesus sa mga Hudyo? Basahin natin ang Matthew chapter 22 verse 29, sumagot si Jesus, "Maling-mali ang iniisip ninyo, palibhasa'y hindi ninyo nauunawaan ang mga kasulatan ni ang kapangyarihan ng Diyos." Amen. At sa John chapter 8 verse 37, sinasabi ng Panginoong Hesus na wala ng puwang sa puso ng mga Hudyo ang salita ng Diyos, dahil na rin sa mga katuruan na mayroon sila at that time. At ang pangatlong dahilan kung bakit hindi nagawang matanggap ng mga Hudyo ang Panginoong Hesus, ay dahil hindi nila nalalaman ang patungkol sa panahon or era kung saan sila ay nabubuhay. Para ito ay ating maunawaan, basahin natin ang sinasabi sa Luke chapter 12 verses 54 to 56, sinabi rin ni Jesus sa mga tao, "Kapag nakita ninyong kumakapal ang ulap sa kanluran, sinasabi ninyong ulan, at ganoon nga ang nangyayari. At kung umiihip ang hangin mula sa katimugan ay sinasabi ninyong iinit, at nagkakaganon nga, mga mapagkunwari. Marunong kayong umunawa ng palatandaan sa lupa at sa langit, bakit hindi ninyo nauunawaan ang mga tanda ng kasalukuyang panahon?" Amen. Dito ay nalaman po natin ang isa sa mga dahilan kung bakit hindi nagawang matanggap ng mga Hudyo ang Panginoong Hesus, dahil hindi nila alam ang patungkol sa era or panahon na kanilang kinabibilangan. Dahil sa panahon ng first coming ng Panginoong Hesus ay hindi nila nalaman at naunawaan na yun, na ang panahon ng katuparan ng propesya sa lumang tipan, kaya naman ito ay magkakaroon na ng katuparan, ngunit ito ay hindi naunawaan. Kaya naman maaari din ba ito na mangyari sa atin?
Yes, kaya naman napakahalaga na malaman at maunawaan natin kung saang panahon na tayo nabibilang, upang tayo ay makasiguro na ang ating pananampalataya ay ayon sa kalooban ng Diyos. At ang pang-apat na dahilan, kung bakit hindi nagawang matanggap ng mga Hudyo ang Panginoong Hesus, dahil sa paninirang puri na ginawa ng mga pinuno ng simbahan at inakusahan pa nila na kulto ang Panginoong Hesus. Basahin natin ang sinasabi sa Acts chapter 24 verse 5, natuklasan naming ang taong ito'y nanggugulo. Ginugulo niya ang mga Hudyo saan man siya magpunta, at siya'y isang pasimuno ng sekta ng mga Nazareno. Amen. At isa pa sa mga naging dahilan kung bakit ang mga Hudyo ay natakot na manampalataya sa Panginoong Hesus, dahil na rin sa persecution na maaari nilang matanggap, at ikinatatakot nila na sila ay itiwalag ng mga synagogue. Basahin natin ang sinasabi sa John chapter 12 verses 42 to 43, gayunman, marami ring pinuno ng mga Hudyo ang nanalig sa kanya. Subalit hindi nila maipahayag ito dahil sa takot sa mga Pariso, na baka sila'y itiwalag sa sinagoga. Mas ginusto nilang kalugdan sila ng tao kaysa kalugdan sila ng Diyos. Amen. Dito ay nalaman natin na may mga Hudyo na ginugusto nila sa sumunod at manampalataya sa Panginoong Hesus. Ngunit dahil sa takot nila sa mga pinuno ng simbahan, mas pinili nila na sila ay kalugdan ng tao kaysa kalugdan ng Diyos. Even in our time today, may mga mananampalataya na ninanais na lumapit sa katotohanan, at ito ang propesya at katuparan ng pangako ng Diyos. Ngunit dahil na rin sa takot nila na matulad sa panahon ng First Coming, ay mas pinili nila ang kasinungalingan kaysa lumapit sa katotohanan. Kaya naman we must check our faith, kung ito ba ay naaayon sa kalooban ng Diyos, o ayon na lamang sa kalooban at kaisipan ng tao sa mundo. At ang panglimang dahilan kung bakit hindi nagawang matanggap ng mga Hudyo ang Panginoong Hesus, dahil sa sila ay nalinlang ni Satan na siyang kasinungalingan. Basahin natin ang sinasabi sa John chapter 8 verse 44, ang dyablo ang inyong ama, at ang kagustuhan niya ang ibig ninyong gawin. Noon pa man ay mamamatay tao na siya. Hindi siya pumanig sa katotohanan kailanman, sapagkat walang puwang sa kanya ang katotohanan. Likas sa kanya ang magsinungaling, sapagkat siya'y talagang sinungaling, at siya ang ama ng kasinungalingan. Amen. Dito ay nalaman po natin na mas pinili ng mga Hudyo ang kasinungalingan kaysa lumapit sa katotohanan sa pamamagitan ng Panginoong Hesus, na siyang liwanag na nagbibigay buhay. Amen. Umaasa po ako na ating nalaman at naunawaan kung bakit hindi nagawang matanggap ng mga Hudyo ang Panginoong Hesus. Kaya naman upang tayo ay hindi matulad sa mga Hudyo, ay kinakailangan natin na maunawaan ang patungkol sa propesya at katuparan, at patungkol sa secret of the kingdom of heaven and kung anong panahon na tayo nabibilang. Kaya naman upang tayo ay maging matalinong mananampalataya, sama-sama po nating pag-aralan at unawain ang salita ng Diyos. If you are interested, comment I'm interested. Thank you and God bless.